alamin nga natin ang report mula sa Senado, ha? Ay, nako, eto mainit na usapan pa rin ngayon talaga yung pagtaas ng presyo ng petrolyo, mga kuya, mga ateng. Kaya kung may natitira pa kayong pera dyan, full tank nyo na. Ayan. Mamaya papa-full tank din ako, ha? Ayan. Sana hindi maubusan ng diesel yung pupunta kong gasoline station. Kasi pag ganyan, Miss Wina, may mga ano dyan loko ring may mga gas station. Pagkaan mo yung tataas, ha? Diesel halimbawa, ay, pero wala tayo, naubusan tayo ng stock ng diesel Pero kinabukasan, ayan, ang dami-dami. Ayan. Pamamahagi naman ng fuel subsidy dapat walang delay. Sino may sabi niya na Raymond? Sinong senador yan? Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Mayor, dapat ay walang delay sa pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicles o PU drivers dahil sa nakaambang pagtaas ng presyo ng produkto ng petrolyo. Ito ang pinatitiyak ni Senador Raffy Tulfo sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan bilang chairman ng Senate Committee on Public Services. Matapos na i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglalabas ng fuel subsidy, ay agad itong nakipag-ugnayan sa Department of Transportation at ganoon din sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito para tanungin at matiyak kung anong sistema ang kanilang gagawin para sa fuel subsidy. At dahil matinding unang apektuhan nito ay ang transport sector. Para sa taong 2025 ay 2.5 billion pesos ang nakalaan para sa fuel subsidy program. Sa report naman sa kanya ni DOTR Assistant Secretary Michelle D. Vera ay magkakasama sila sa LTFRB, Department of Energy at DILG para sa pagbibigay ng tulong programa. Samantalang sa LTFRB naman, sinabi ni Executive Director Lumer Bernabe na gagamitin nila yung dati ng mga sistema gaya ng pantawid pasada cards, fuel cards, bank-to-bank transfer at ganoon din sa mga e-wallet accounts. Kung hindi naman, hindi available ang mga ito, ay sa mga over-the-counter sa iba't ibang mga branches ng Land Bank of the Philippines. Inaasahan, Mayor, na nasa 3 hanggang 5 piso ang itataas ng presyo ng petrolyo bukas dahil sa matinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Mula sa Senado na kami ay nagbabantay sa ngayon dahil sa dapat ay ngayong araw ang pagsusumiti ni Vice President Sara Duterte ng kanyang tugon doon sa summon na ipinadala sa kanya ng impeachment court. Pero doon sa impormasyon, ay hanggang ngayon wala pa daw paramdam yung kanyang mga abogado mula sa Fortune, Narbasa and Salazar law offices na nagkaroon na ng entry of appearance na siyang kakatawan sa kanya sa impeachment court. Anong law office, Raymond? Fortune, Narbasa, Salazar, Escudero law office. Bakit? Hindi. Baka hiwalay na appearance yun. Hiwalay na appearance. Teka muna, Raymond, anong mangyayari pagka hindi sumagot ang Vice President Sara dito sa summon na ipinadala ng impeachment court? Ang pagkakabanggit ay para bang para kumbaga sa larong basketball default. Pag ganun ang mangyayari na kapag hindi ka sumipot sa schedule ng laro at dumating yung kalaban mo di yung wala kumbaga nag-waive ka na ng karapatan na lumaban ng patas. Yun ang ating pagkakaintindi. Pero siyempre, depende nga kung anong pag-uusapan muli dito ng impeachment court, Mayor, kung sakasakali na isa sa mga posibilidad ay hindi magsumite ng kanyang affidavit ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero sa
maraming mga usap-usapan kasi dito, Mayor, hindi naman natin talaga matiyak kung sasagot siya or yun nga, yung isa sa possibility daw ay yung paghahain ng motion to dismiss yung kanyang kampo dito sa impeachment court. Akala ko magpapadala ng sheriff ang impeachment court. Nako, kawawa yung sheriff, Mayor, pag Baka masapak yung sheriff. Baka magkaroon ng part 2 ng sapakan blues ng sheriff. Pero yun yung kaya ngayong umaga sabi narinig natin dito sa usapan baka within this morning, pero as of now ay wala pa kung totoo nga, kasi actually ang pang 10 days kasi, Mayor, nung Sabado. So wala namang talagang Sabado pa. June 21. Pero ngayon, kaya pumatak ng Monday, ini-expect nila na ngayon magkahain ng kanyang sagot itong si VP Sara sa pagitan ng kanyang mga abogado. Doon ay pinadalang summon sa kanya nung unang nag-convene ang impeachment court. Okay nga, Rod. Palagay ko, nag-ready na ang depensa Raymond. Kasi si Mr. Attorney Siegfried Fortuna hindi naglaro dun sa hindi naglaro ng golf dun sa golf tournament ng PMA Sandigan 82. Ayan. Mukhang busy sa paghahanda sa impeachment, Mr. President Mike Laurel. Ayan. Dito kasi siya ang lead counsel ng depensa, di ba? Attorney Sig Fortun. Siya yung pangunahin dito sa grupong ito. 16 lawyers yung nakalista, Mayor, kasi yung siyang nangunguna doon. Itong si Attorney Siegfried Fortun at yung iba pa nilang mga lawyers doon sa kanilang law office na Fortun, Arbasa and Salazar Law Office. Okay nga, Rod. Mula sa Senado, ito sa RH28, Raymond Advance para sa DZRH, mula sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming